A very blessed, Jesus-filled morning to each and every one of us. Meron po akong tanong. Sa tingin po ba ninyo ay nakumit na po ninyo ang unpardonable sin o ang kasalanang walang kapatawaran? Well, yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Tara, punta na po tayo. Okay. So, ayos sa ating place with my guest. Okay. Umuusok-usok pa ang aking yon. Hello. Hey, 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 hey. Huwag pasaway, okay? So, dito na po tayo. Doon kayo. Doon. Huwag malikot, okay? So, yung tanong ko po kanina, sa tingin po ba ninyo, na-commit na po ninyo ang unpardonable sin? So, medyo, yan po ang tanong na kinatatakutan ng mga tao. Yang katotohanang maaring na-commit nila ang kasalanang wala ng kapatawaran at natatakot sila sa consequence ng magiging resulta niyan, impyerno. Okay? So may gusto po akong sabihin sa inyo, kailangan mapaliwanag pong mabuti ang konteksto. Again, context is king. Basahin po natin sa Mark chapter 3, verse 28 to 29. Mark chapter 3, 28 to 29. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. Ang Panginoong Jesus po ang magpapala sa kanya pong mga banal na salita. Unang-una po, sino po ang kausap ni Jesus sa mga talatang ito? Okay. Si Jesus po rito ay kausap niya ang mga Pariseyo. Okay. Alam po natin na ang mga Pariseyo po ay hindi po naniniwala na si Jesus ang kanilang Jewish Messiah. At nasa audience din po rito yung ilang mga tao na nag-reject sa kanya. Okay, ito yung mga dating naniwala tapos ni-reject po siya. Okay, yun po yun. So kaya sinabi ni Jesus yan kasi sinabi nila meron daw siyang evil spirit. So sinabi niya, kung sino man ang magsasabi ng anything sa Son of Man, mapapatawad. Pero ang maglalapastangan sa banal na espiritu, sinabi ng Panginoong Jesus, ang maglalapastangan sa banal na espiritu, kailanman ay hindi na mapapatawad. Okay, titignan po natin ang context. Hindi po tayo magtitingin lang sa isang pangyayari. Okay? Hindi lang tayo titingin lang sa isang event. Titignan po natin ang kabuuan since natapos na po ni Kristo ang gawain sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus po na nakapako sa krus again and again, sinabi po niya, it is finished. Tetelestai. So, lahat ng lalapit sa kanya at hihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan ay talaga po namang mapapatawad dahil sinabi ng Bible. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Okay. So natapos na po ni Jesus ang gawain sa krus at ngayon sino man ang lalapit sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa tinapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sino mang lalapit ngayon kay Jesus at tatanggapin na siya lang ang tanging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, na ang tanging ginawa lang niya sa krus na makakapagligtas sa kanila ay maliligtas. Okay, ito pong sasabihin ko. Pag tinanggap mo na si Jesus, once and for all, ikaw ay ligtas na. Hindi na maaalis ang iyong kaligtasan. So, ang conclusion, sa isang Kristiyano po ito
Pag ikaw ay tumanggap na kay Jesus as your Lord and Savior, kailanman hindi mo makukumit ang unpardonable sin. Dahil tinanggap mo na si Jesus. Okay. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo rito na, "But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of eternal sin." Kasi ganito po yon. Pag ipinapangaral po ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Gospel of Grace ng Panginoong Hesukristo, ang nagkukonvict po sa tao ay ang banal na Espiritu Santo. Kapag ka ang isang tao ay nag-reject doon sa message of grace o Gospel of Grace, nire-reject nila ang sinasabi ng Holy Spirit. Kaya yun ang blasphemy of the Holy Spirit. Ang blasphemy of the Holy Spirit ay the rejection of the Gospel of Grace of Jesus Christ. Pag nireject mo yung Gospel, yun ang blasphemy of the Holy Spirit. Pero, sa mga Kristiyanong tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, okay? Sa mga taong tumanggap na sa Panginoong Hesukristo rather at naging Kristiyano, kailanman hindi na mawawala ang kaligtasan natin at kailanman hindi na natin makukumit ang blasphemy of the Holy Spirit. So, we are forever saved, we are forever secured because of the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Lagi po tayong babalik sa cross. Nang salitain ng Panginoong Hesukristo to, tandaan po natin, siya po ay nasa lupa. Siya ay nasa lupa pa at siya ay nagkatawang tao, tama po ba? At hindi pa niya natatapos yung gawain. Nung sabihin po ng Panginoong Hesukristo to, actually po, nung sabihin po niya to, actually Old Testament pa po ito eh. Sabi po ng iba, kailan nagsimula ang Old Testament? Malamang sasagot yung iba, sabi nila, sa beginning of Matthew, nung pinanganak si Jesus, New Testament na. No, hindi po yon. Kailan ba nagsimula ang New Testament? Nung nakapako siya sa krus. Sumigaw ang Panginoon, "It is finished." Tetelestai. Doon nagsimula ang New Covenant. At ang covenant po natin ngayon ay Covenant of Grace. Covenant of Church Age. Yan, tayo po yon. Church Age po tayo ngayon. Hinihintay natin anytime ang rapture. Yun po yun. So, hindi na po natin makukumit ang unpardonable sin. Okay? So, ayan po ang tamang rightly dividing the word of truth. Mahalaga pong alam natin kung ano yung mga context ng mga binabasa po natin. Tandaan po natin, ang four Gospels, under the law pa rin po yun. Dahil si Jesus po ay pinupulpil niya yung law nung siya po ay nandito pa sa lupa. Ngayon, yun pong aklat ng Acts, yun po ay transitional book. Pinapakita po roon yung pag-progress ng Christianity, kung paano po lumaganap ang Christianity at dumami ang mga followers ng Panginoong Hesukristo, ni Jesus Christ, okay, sa buong mundo. At yung aklat po ng Romans hanggang Pilemon, yun po ang mga bagay na para sa mga Gentile believers, para po sa mga Christian believers, sa atin po yun. Doon po tayo kukuha ng mga life application natin, sa aklat ng Romans hanggang sa Pilemon. Ito po ay mga instructional books para sa mga Kristiyanong na tumanggap kay Jesus as their own personal Lord and Savior. Okay. And then yung the other books, ito na po yung mga bagay na may kinalaman po sa Apokalipto. Ito na po yung mga bagay na hindi pa nagaganap. So ang Bible po, hindi pa po overall nagaganap yung mga prophecies dyan. So ngayon may binabantayan nga po sa Israel kung ano ba ang mangyayari. Very exciting, ano po. Okay? Tulad po ng yan. Very exciting po. Ano mga doggy? Thank you, Jesus, sa magandang panahon. Wow. Now, look at that. Thank you, Jesus. May lamok. So, pag alam mo yung covenant mo, alam mo kung saan ka nakaupo, alam mo kung saan ka naka-rest. Ibig sabihin, you are resting with the finished work of the Lord. Alam mo yung covenant mo, hindi ka maliligaw.
No, kung Kristiyano ka na, hindi mo makukumit ang unpardonable sin. So, yun lang po, and thank you. And Jesus truly loves us all. May pahabol. Yan po sila. And you know what? I really love this place. Okay, that's it. I love nature. Presko, ano po? Napakaginaw. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Okay? Oh! Okay, thanks. Jesus loves us all.